So ngayon guys, pupunta tayo sa may Gangnam area. Bale, ang ginagamit natin dito para mag-navigate is yung Naver map. So ito lang naman yun. So yun guys, andito na tayo sa may Gangnam Station. Actually, free day namin ngayon. Wala naman tayong binook na tour ngayon. Mamaya pa para sa Ensol Tower or sa Namsan Tower. But ngayon, gagala muna tayo around dito sa may Gangnam. So kalalabas lang namin ng Gangnam Station, and pagkalabas, ito parang may mall ka agad dito sa ilalim. Eh, mag-open pa lang yung mga store ngayon. So actually, hindi ako nakapag-prepare ng list ng itinerary na pupuntahan dito. Ngayon lang ako nag-search, so check natin kung ano mga pwedeng puntahan dito. Pero syempre, gusto ko sana puntahan yung gusto ko puntahan yung SM Entertainment. Ewan ko kung dito pa rin yun. Alam ko Gangnam District yun eh. Ito guys, yung mga store dito sa may Gangnam. Pagkalabas nyo, ito makikita nyo. Dito na tayo sa labas ng Gangnam Station. Gusto ko puntahan dito yung Gangnam na may statue. Hindi ko alam kung nasaan banda yun dito, pero check natin. Meron ditong isa. Eto. Ayan, meron dito ganito lang. Gangnam Style. Sa likod nito, may mga tataas na mga building dito. So siguro para siyang din, para siyang mga office area din. Ayun ang daming mga matataas na building. Balik tayo. So, mali pala yung napuntahan nating station. Hindi pala porket Gangnam Station, dito na rin yung sa may Gangnam Statue. Ibang station pa pala yun. Anyway, sakay lang ulit tayo ng train. Buti hindi pa tayo nakakalayo. So yun guys, ligaw-ligaw talaga agad. Sabi ko sa inyo, hindi to prepared tong araw na to. So yun guys, andito na tayo sa tamang station. So papunta to sa bandang COEX Mall. Tapos may mga katabi na rin tong mga mga tourist spot na pwede nating puntahan. Lalo na yung sa Gangnam Statue. Ito pala guys, sa station nila may mga paganitong ito, papunta siyang, itong exit 7 tayo, Starfield COEX Mall. Dito na tayo guys sa may exit. So pagkalabas, andito na kaagad yung COEX Mall. Itong tama ba pagkabasa? COEX Mall. Tapos dito na rin yung may aquarium. May paano dito, may pa autumn tree. Ewan ko kung parang ginkgo tree din ata yung mga ganito. Ang ganda. Andito tayo guys sa loob ng COEX Mall, and papunta tayo sa Starfield Library. Tara guys. Parang din to no? Hindi masyadong matakot dito sa may loob. And ang tawag dito, parang ang daming mga luxury brand din dito sa loob ng mall. May Columbia, may North Face, tsaka yung ibang mga yung mga mamahaling restaurant. Pero punta lang tayo sa Starfield. Hindi ko lang sure kung merong, siguro naman free entrance yun since library naman yun. Sana. Tara, lakad pa tayo. Ito guys, medyo nakikita ko na yung library dito. Pero guys, ito na yung pinaka-library. Ito, malapit na tayo sa entrance. Kasi parang maganda din mag-picture dito, di ba? Pinupuntahan din to ng ibang mga vlogger na napapanood ko. So, check natin. Parang may magandang area dito para umakyat, bumaba, tapos nasa escalator ka. Ito na, nakikita ko na guys. Kaso ang dami nagpi-picture, tsaka nagbi-video. Tara guys. Pagkatapos natin maligaw-ligaw, di natin alam kung ang gagawin natin. Finally, andito na tayo sa Starfield Library. Tara. Ito guys. Oh. Ito siya guys. Ito siya guys. Ito yung mga ang daming picture dito lagi. Ayan tingnan mo. Ito, halos karamihan dito mga nagpi-picture dun sa escalator. O kaya dito sa kabilang side, ito.
ito yung pinaka escalator dito sa may Starfield Library, and sobrang dami ng pipicture guys. Medyo mahirap kasi lahat dito umakyat sa escalator, tapos ano doon yung mga nagpipicture sa baba. So mahirap, masolo talaga tong escalator na ikaw lang sa picture. Parang kanina nakapag ako, nasaktuhan ko na konti lang yung dumadaan, kaya nakapag-picture tayo ng maayos. Ito, may isa pang area dito. Sige, ano ka dyan, Mao? Ito, maupo ka mo. Bali, dito naman sa may taas, ano talaga siya, may mga iba't ibang klase ng mga books, since library nga to. Katulad itong area na to, about mga humanities yung mga books dito. And marami pa siyang books eh. Medyo may mga nagbabasa ng libro, kaya wag lang tayo kaingay pala. Pero ito yung itsura niya, basically. Talagang ang daming pumupunta rin pala dito guys, kasi siya, instagrammable din kasi yung sa escalator kanina, yung paakyat. Maganda mag-picture doon. Tsaka pagandahan ng post, pagandahan ng angulo, kung paano ka makakapag-picture na hindi masyadong kita yung ibang tao. Kasi pag umakyat ka na escalator, sunod-sunod kayo, minsan pag may nagpipicture pa, may susunod ka agad na akyat. Syempre hindi mo naman talaga makontrol talaga yung crowd, diba? Kaya ayun, yung iba kanya-kanyang diskarte dito. And dalawa pala yung escalator dito, pakita ko sa inyo. Ito guys yung isang escalator, tapos ayun yung background, yung mga books na sobrang taas. Tapos ito naman yung another side ng escalator, yan. Up and down kayo dyan, tapos picture, ganyan. Hindi ko lang sigurado kung paano sila kukuha ng books. Kunyari andun sa taas yung books, paano nila makukuha yun, di ba? Ewan ko lang. Naisip ko lang kasi syempre ang taas ng mga ang taas ng mga bookshelves, yung mga lagayan ng libro. Ayan o. And also, ayun, may mga table dito para mag-aral or magbasa ng libro. Ito, katulad ditong sa harap natin. So, kailangan, pag nandito kayo, wag lang masyadong maingay kasi siyempre, library pa rin to, after all. And dito pala guys, sa kabilang side, pakita ko sa inyo. Lakad tayo ng konti dito. Guys, meron na kaagad Arabica dito. Ito guys, katabi lang to, pagka-akyat lang ng escalator. Ito na kaagad yung Arabica. I-check natin sa dito. Oh, ito na siya guys. Dito na tayo sa may Arabica. Guys yun, pwede kayo mag-order dito. Yan. Pwede kayo kunyari mag-order kayo ng coffee, and then dun yung, siguro pwede naman mag-coffee dun ata. Baka pwede mag-coffee dun, tapos habang nagbabasa ng libro, mag-coffee kayo. Ang aesthetic talaga ng mga Arabica ng mga coffee shop. So ito guys, yung mga sample books dito. So, mostly ng mga books dito is Korean, so hindi nyo rin talaga mababasa, or Instagram lang talaga yung purpose ng pagpunta talaga dito. Maraming books pero hindi nyo hindi ko lang alam kung may mga English books sila dito. But basically, for lang talaga, for picture taking lang din yung mga ganap pag pumunta kayo dito sa may Starfield Library. So dito lang din to sa may COEX Mall. So sa loob lang to ng COEX Mall. So madali lang naman once na makarating kayo sa may COEX Mall. Ayun na, ito na kaagad. Magkakalapit na dito yung mga tourist spot, kasi meron din ditong COEX Aquarium, yung isa sa pinakamalaking aquarium. Tapos may mga iba't ibang klaseng species ng sea creature, ganyan. Ito guys yung kaninang sinasabi ko. Andi dito yung mga nagpipicture sa baba. Tapos sunod-sunod yung mga umaakyat dito sa may escalator. Kaya timingan nyo na lang na konti lang yung umaakyat para makapag-picture kayo ng mas maayos. Tsaka pang Instagrammable, di ba? Dalawa naman to, isa to, tapos isa to. So pili na lang kayo dyan. Ito, dito ako kanina nakapag-picture ng solo. Kahit papaano naman may nakuhaan tayo na maayos. And malawak din yung library Tapos ang ganda din ng ceiling nila.
kung pupunta pala kayo sa Starfield Library, punta lang kayo dito sa may Bonggunsa Station. Tama ba basa ko? Hindi ko lang sigurado yung pagkakabasa ko. Ito siya, Bonggunsa Station. So pagka-exit nyo dito sa may exit number 7 or entrance number 7, ito kaagad yung makikita nyo pagkalabas nyo ng exit or entrance 7. Tapos etong blue line na to, sundan nyo lang to hanggang makapasok kayo dito sa may mall. Yun, mahaba to, marami tong ano. So pagkapasok nyo dito sa mall, meron na tong ano, iba't ibang mga signage kung saan nagtuturo yung Starfield Library. Tapos sa kabila naman, dito yung aquarium, kasi isang entrance pa to eh. Ayun, ayun yung aquarium, yung kung magko-coex aquarium kayo, dito kayo mag-e-entry. Pero kung pupunta ka sa Starfield Library, dito kayo papasok sa Starfield Coex Mall, itong entrance na tong isa. So ngayon guys, pupunta naman tayo sa may Statue of Gangnam Style. Ito na pala agad, kita na dito pagkaakyat nyo dito sa may Coex Mall. Makikita nyo kaagad na may mga tourist, mga nagpipicture na din. Ayun na siya. Tara, puntahan natin. So I think kasi 'di ba ano, naging phenomenal din yung Oppa Gangnam Style. Siguro tsaka lang din siya na ano, tsaka din siya na ginawa dito. Kasi 'di ba ano, grabe yung views nun sa YouTube, parang umabot na yata ng billion or trillion. Tapos first, siya parang ayun yung first record na nangyari sa YouTube. Dito kahit paano may mga ano, autumn trees din along the area. Diba? Guys, andito na tayo sa Gangnam Style na statue. Ito yun guys. So ito yung ano, parang famous step ng Oppa Gangnam Style. Nakaganon yung ano, para na-across yung mga arms. Yan, ganito. And umabot to guys ng 1 billion views sa YouTube, and I think isa to sa pinaka kauna-unahang umabot ng 1 billion views sa YouTube. So talagang viral talaga siya. Guys, sumapit tayo ng konti. Hawakan natin. Okay. Sabi, based sa nabasa natin sa Google, ito daw na Statue of Gangnam Style is gawa sa bronze and steel. So parang combination siya para ma-create tong buong statue na to. And may taas siya ng up to 7.2 feet. So medyo mataas siya. Tingnan nyo yung height ko, ito lang, tapos ito dun sobra-sobra pa siya. Diba? And ito palang Statue of Gangnam Style is nagsisymbolize din sa status ng Gangnam as a hub of K-pop and Korean culture. Popular tourist spot na rin siya dito around Gangnam, and usually pa nagpipicture dito, ginagaya yung dance steps sa Oppa Gangnam Style. So pwede kayo ditong magano. Ganun yung ginawa ko kanina, nag-video ako dito sa may gitna, tapos nag-post ako ng horse riding na dance na step. Tapos ayun, video lang kayo, ganyan. Hanggang ginagaya yung step nung Oppa Gangnam Style. I mean, kahit saan makikita nyo siya during that time na nagba-viral siya. Ito na guys, dumadami na yung mga tao dito ngayon. Bali may mga tour din na kasama to sa pinupuntahan. Ito, may group tour dito, nakataas pa yung flag. Guys, nandito tayo sa isa sa mga restaurant dito sa Coex Mall, and umorder tayo ng shank bone noodle soup. Ito spicy sa akin, tas yung kay mama hindi spicy. Tas may side dish siyang ano, kimchi, at saka hindi ko alam tawag dito eh, sa isa. Sobrang init. Ay, may init.
Wala lang English translation pero okay naman din dito kahit papano. Ito yung in-order natin, shank bone soup, shank bone noodle soup at saka itong shank bone spicy noodle soup. Ayan. So yun guys, katatapos lang natin mag-lunch. Ngayon, pupunta naman tayo sa Bonggunsa Temple. Ayaw ko kung tama yung pagkakabigkas ko. Pero, sa harap lang siya ng COEX Mall. Ito yung COEX Mall. Tapos, lakad lang kayo sa taas ng COEX Mall. Ito na. Konting lakad lang ito na makikita nyo na yung bandang entrance ng Bonggunsa. Bonggunsa. Parang ganun. Ilalagay ko na lang dito yung pangalan. Hindi ko kasi sigurado kung paano siya basahin. But, anyway. Sige, matawid na ma. Ito guys, patawid na tayo sa kabila, sa temple. Ganda dito guys, may mga pa-autumn na ano na dito, autumn leaves na dito yung ano, puno dito sa area na to. Tara. Para maganda mag-picture dito mamaya. Ayun oh, ang ganda ng kulay. Anyway, tara, punta tayo dito sa may pabuda dito sa gitna ng ano, sa pond. Tapos may mga may mga tourist na naghahagis doon ng coin sa loob doon. Ayan, tinatry nila. Sobra. Free game, hagis. Bitin. Ano pinindot mo na? Yung maliliit na ano, value. Isa ba? Basta to pag hindi. Lampas. Pasok na tayo dito guys. Parang may ongoing na nagdadasal dito sa loob. Tara, check natin. Ito palang temple na to, isa sa mga largest Buddhist temple dito sa Seoul. And ano din siya, ang ibig sabihin pala ng Bonggunsan or Bonggunsan is blessing of exalted blessings. And also popular shooting location din siya ng mga K-drama at saka yung mga movies dito sa loob. So ngayon guys, pupunta naman tayo sa SM Entertainment. So, punta ulit tayo sa may pinakamalapit na station dito sa atin, which is yung Bonggunsan Station. And then magta-transfer tayo sa ibang line hanggang sa makarating tayo sa SM Entertainment. Tara guys.
ang galing ng lakaran na to. Ano kayang meron? Kasi para siyang may mga jolly na bilog. Tapos pag naglalakad ka, tutunog. Parang nakaka-relax. Ikot-ikot lang tayo saglit. Okay naman. Tara, punta na tayo sa may SM Entertainment. So, dito na tayo banda sa may nandito na tayo sa may Soul Forest Station. Ito dito. Going up. Andito na tayo guys sa may Soul Forest Station. Kakalabas lang natin. And hanapin natin yung SM Entertainment. Sabi kasi sa neighbor map, andito lang yun sa area. I think pagkalabas. Ala, dito nga banda yung SM Entertainment kasi andito yung nagva-viral yung sa K-pop group na Riz ba yun? Yung may isang member ata na parang hindi ko sigurado yung issue. Ito yun Ito yung kay Sunghan, yung sa Riz. Ito yung mainit na issue ngayon sa mga fans kasi parang pinadalhan siya ng mga ewan ko kung mga hater niya ba yun o yung mga fans na ayaw sa kanya maging member dun sa Riz, parang ganun. Ito may mga paano sila dito, yung ibang fans parang nag-provide din ng ganito. Hindi ko lang maintindihan kung ano. Kasi 7 members sila pero dahil nga ayaw nila yung isa para magiging 6 members na lang sila, parang ganun. So, ito, maraming sumusuport kay Sunghan para maging part pa rin ng Riz. Riz ba yung tamang kasi hindi na updated sa mga K-pop group ngayon, pero ito yun. Riz E7. Ito, may Philippines pa dito. Ito. From Filipino Breeze. O meron dito, we support Sunghan and Riz. Ito, marami yan dito. Iba-ibang mga bansa yung nagpadala ng mga support kay Sunghan. Actually, hindi ko talaga sila kilala na sa mga bagong K-pop group ngayon. Andito na tayo guys sa may Soul Forest Park. Kaso hindi pa masyado nagpapalit ng color yung mga puno nila dito. Pero tara, punta-punta pa tayo dun banda. Check natin kung may mga magagandang kulay na ng puno. Dun tayo sa taas. Check natin guys kung meron pang magandang part na autumn leaves dito sa may Soul Forest Park. Kasi ang alam ko, isa to sa mga pinupuntahan, isa to sa mga best spot to visit pag during autumn season. Tara. Iniwan ko lang ulit dun si mama kasi pagod na siya maglakad. Iniwan ko siya dun banda sa unahan. Sabi ko maglalakad lang ako saglit dito. Kaso kung wala naman tayong makikita, sayang din. Soul Forest Plaza, wala pang masyadong autumn leaves dito sa may Soul Forest Park, pero meron na sila ditong mga tawag dito, may mga patalahib na sila. Ito natin. Ayan, may paganito na sila. Talahib pala yung nakikita ko dito. Tapos yung iba kasi mag-change pa lang ng color. Ito sana yung target ko puntahan, maliban sa Nami Island, para makakita ng mga magandang mga autumn leaves talaga sana. Kaya ito yung travel date na binuko, kaso lang ayun, bali nung nagbubook pala kasi ako ng nung bago pa ako mag-book ng flight, parang ang nangyari nun, wala pang wala pang autumn forecast na pinopost yung Korean Embassy or KTO or kung sino man related sa Korea. Wala pang news kung ano yung forecast ng autumn, pero ang sabi usually daw nangyayari daw yung yung autumn foliage. Yung autumn is best daw talaga mag-visit is last week ng October to first week ng November, kasi ayun daw yung pinakamagandang color talaga during autumn dito. Kaso lang third week na to ng October 26 ngayon. So hindi pa ganoon nag-change. So I think pasok naman sa travel date natin yung nasa forecast. Pangit din pala pag isasakto nyo sa travel date nyo yung kung ano yung naka-indicate doon sa forecast, kasi
minsan pwede daw mapaaga, pwedeng late, pero katulad ngayon na nangyayari ngayon, medyo late ata magpipik yung autumn dito sa may Korea. But anyway, okay pa din naman. Sobrang relaxing ng lugar na to dito sa Seoul Forest Park. Ayun, may mga local dito. Ang daming nagpi-picnic dito, tsaka ang daming mga local. Usually mga family sila kasi weekend kasi ngayon, Saturday. Ayan, sila, nagpi-picnic, naglalaro, yung mga bata, tapos family yung mga pumupunta dito. Kasi ito kasi yung best time talaga sa mga Koreans na lumabas kasi sobrang okay yung weather. Kahit medyo malamig sa gabi hanggang umaga, pag ganitong mga tanghalit hapon naman, medyo may mas pleasant pa din kahit naka-jacket ka, hindi ganun kainit. Pero pag tumatapat ka sa may araw, ito may arawan dito. Pag tumatapat ka sa araw, sobrang init, mararamdaman mo yung init. Eh, hindi mo naman malaya na susunog ka na, mga ganyan. Ito, dito tayo sa part na to ng dito tayo sa part ng Seoul Forest Park. Meron ditong parang meron ditong parang mga higa at siguro parang part din siya ng pwede ka mag-picnic. Lapitan natin ng konti. Ito, may ganito dito. So, yung mga sa gilid-gilid, may mga pwedeng patungan lang ng mga gamit, pwedeng dyan kayo magtumambay, ganyan. Tas dito naman sa gitna ng parang open area na to, ito ang daming mga activities. May mga magbabarkada, magpapamilya, tas may nag-yoga, meron pa nga nagpipicturan yung mga bagong kakasal, parang mga nagpiprenup. So ano din naman, good place to good place din siya para mag-pictorial. Kasi tingnan nyo, ito, may dalawa ditong ikakasal, tas kanya-kanya silang posing dito. Ito, malapit tayo dito kanina. Ayan, ito guys, nag-aano sila dito. Ayun, nagpi-prenup sila. Ito yung isang ikakasal, tas ito naman yung isa. Ito. Tapos dito naman sa bandang area na to, yung mga family nagpi-picnic sila dito. Ito, may baon sila, tapos maglalatag sila dito. Tapos ayan, ganito yung mga ganap ng mga locals dito sa may Seoul Forest Park. Ito sana guys yung pinaka best spot ng isa sa mga best spot dito ng autumn leaves. Kaso ito para nag-i-start pa lang siya mag-change yung color. Sobrang lawak pa pala talaga ng na to guys, Seoul Forest Park. Sobrang ang daming tao dito sa part na to. Ito yung sa kabilang side na to na pinuntahan natin ngayon. Mas maraming mga parang ganap dito. Yung iba parang nagre-rent ng mga bike, scooter. Tapos may mga nagpi-picnic din dito sa area na to. Ganda, sobrang relaxing, and talagang enjoy talaga yung weekend nila dito kasi sulit na sulit. Kasi tinan mo naman, nakapagpahinga sila, nakapag family day sila. Ang galing, halos puro local yung nakikita ko dito. Ang galing.
guys, nandito pa rin tayo sa Seoul Forest Park. And ito pala yung pinaka nag-peak dito. Sobrang ganda ng kulay. Ito. Yellow na siya. Pero hindi pa siya nagpo-fall. Nice. So ayun lang guys muna for today's video. So kung may question kayo about this trip, just comment down below or pwede nyo rin ako message sa Instagram ko at Steven Travels PH. And also please follow me on my social media sa Instagram and sa TikTok at Steven Travels PH. And also please guys, subscribe naman kayo dito sa my YouTube channel ko kasi 80% ng mga viewers natin hindi pa nakasubscribe. So ayun guys, so more vlog pa tayo and marami pa tayong mga pupuntahan pa. And kung magbubuk pala kayo ng mga hotel and mga Klook activities nyo, just use my Klook code Steven Travels PH Klook to get additional discount sa mga Klook bookings nyo. So ayun lang guys, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!